Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang walang matuluyan na naging anghel ng isang lola na hindi matandaan ng sariling pangalan. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang matandang gusgusin na ito ay may hawak na sikretong magpapabago sa buhay ng batang lansangan magpakailanman. Sino nga ba si Lola Marie? At ano ang gagawin ni Andre kapag nalaman niyang ang taong pinapakain niya ng tira-tirang tinapay ay ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa bansa? Nakakaantig, nakakapang-abot hininga, at punong-puno ng inspirasyon ang kwento natin ngayon. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings ngayong araw dahil sa inyong kabutihan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Maingay ang busina ng mga sasakyan sa kabaan ng EDSA. Para sa karamihan, ito ay ingay ng traffic at pagmamadali. Pero para sa 10 taong gulang na si Andre, ito ang musika ng kanyang araw-araw na pakikipagsapalaran. Bit-bit ang kanyang basahan, pilit niyang pinupunasan ang mga windshield ng mga sasakyan sa gitna ng tirik na araw. Kuya, baka po pwedeng makahingi ng barya? Pambili lang po ng biskwit. Salamat po. God bless po. Ngunit madalas ay saradong bintana ang sumasalubong sa kanya. Sa kabila nito, hindi nawawala ang ngiti ni Andre. Hanggang sa isang hapon, habang pabalik na siya sa kanyang pwesto sa ilalim ng tulay, napansin niya ang isang matandang babae. Nakaupo ito sa gilid ng tambak na basura. Suot ang isang maruming puting bestida na halatang mamahalin ang tela pero punit-punit na. Tulala ang matanda. Wala itong sapin sa paa at nanginginig ang mga kamay. Nilapitan ito ni Andre ng may pag-aalala. Lola, okay lang po ba kayo? Bakit po kayo nandito sa gitna ng dumi? Nasaan po mga kasama ninyo? Tumingin ang matanda kay Andre. Malabo ang kanyang mga mata. Tila may hinahanap na hindi matagpuan sa kanyang alaala. Hindi ko alam. Nasaan ako? Sino ako? Ang sakit ng ulo ko. Parang may puti na usok sa loob ng isip ko. Naawa si Andre. Alam niya ang pakiramdam na mag-isa. Nawala ang kanyang mga magulang sa isang sunog noong bata pa siya. At mula noon, ang kalsada ng naging magulang niya. Hindi niya kayang iwan ang matanda sa ganong kalagayan, lalo na't madilim na at mapanganib sa lugar na iyon. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ako po si Andre. Dito muna kayo sa amin. Hindi po ito maganda, pero ligtas po kayo rito sa tabi. Inakay ni Andre ang matanda patungo sa kanyang munting bahay. Isang tagpi-tagping karton at yero sa gilid ng isang pader. Kinuha ni Andre ang kanyang huling tinapay na nakatago sa plastik at hinati ito. Kain po muna kayo, Lola. Pasensya na po. Ito lang ang nakayanan ko ngayon. Kumain ng matanda ng may dignidad, kahit nasa gitna ng kahirapan. Mapapansin ang bawat kilos nito. May hinahon, diretsong likod, at tila sanay sa marangyang hapagkainan. Napansin din ni Andre ang isang suot nitong singsing. Ngunit dahil puno ito ng putik, akala niya ay laruan lang ito na nakuha sa kung saan. Nang gabing iyon, habang maimbing na natutulog ang matanda, binabantayan siya ni Andre. Napansin ng bata na may binubulong ang lola sa kanyang panaginip. Ang aking anak, ang kumpanya, kailangan makarating sa pulong. Nasaan ang driver? Kinabukasan, nalaman ni Andre na hindi lang basta naliligaw ang lola. Hindi nito matandaan ang kahit anong detalye tungkol sa kanyang tirahan o kamag-anak. Sinubukan ni Andre na itanong sa mga dumadaang pulis. Pero dahil sa kanyang anyo bilang batang lansangan, madalas siyang itaboy at hindi pinapakinggan. Lola, tatawagin ko na lang po kayong Lola Marie.
Iyon po ang pangalan ng nanay ko na nasa langit na. Gusto niyo po ba iyon? Ngumiti ang matanda. Ang kauna-unahang ngiti na nagbigay ng liwanag sa madilim nilang sulok sa kalsada. Salamat, Andre. Napakabuti mong bata. Siguro ay may dahilan kung bakit mo ako natagpuan. Lumipas sa mga araw, naging magkasama ang dalawa. Si Andre ang nagtatrabaho para sa kanilang pagkain at si Lola Marie naman ang naghihintay sa kanya sa kanilang munting silungan. Tinuturuan ni Lola Marie si Andre ng tamang pagsasalita at magandang asal, bagay na ipinagtataka ng bata. Lola, bakit po ang dami niyong alam na mahihirap na salita? Para po kayong teacher. Ngunit tuwing tatanungin tungkol sa nakaraan, humahawak lang si Lola Marie sa kanyang ulo at umiiyak. Unti-unti, naging parang tunay na maglola ang dalawa. Pinoprotektahan ni Andre si Lola Marie laban sa mga lasenggo at masasamang loob sa lansangan. Isang araw, habang naglalakad sila malapit sa isang mall para humingi ng limos, nakakita sila ng isang malaking billboard. Nakapaskil doon ang mukha ng isang elegante at mayamang babae na may caption na Missing, have you seen Maria Victoria Aragon? Napahinto si Lola Marie. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagsimulang manginig ang buong katawan. Itinuro niya ang billboard habang pilit na nagsasalita. Andre, ang babaeng yan ay... Ngunit bago pa matapos ang sasabihin ni Lola Marie, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang tatlong lalaking nakasuot at tila may hinahanap. Kinabahan si Andre. Akala ba niya ay uhulihin sila dahil sa pamamalimos? Lola, magtago po tayo. Baka kukunin tayo ng mga pulis. Lola, bilis! Hawak po kayo sa kamay ko. Huwag kayong bibitaw. Hinila ni Andre ang matanda patungo sa isang masikip na iskinita. Sanay si Andre sa mga habulan sa kalsada, lalo na kapag may mga clearing operation ang munisipyo. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Ang mga lalaking bumaba sa sakyan ay hindi mukhang mga otoridad. Sila ay nakasuot ng itim na jacket, seryoso ang mga mukha at may mga earphone sa tenga. Nandun sila. Habulin nyo! Huwag nyo silang hahayaang makalayo! Sabi ng lalaking nakaitim. Bakas ang takot sa mukha ni Lola Marie. Ang kanyang amnesia ay tila nagbibigay ng mga flashes ng alaala. Mga imahe ng isang madilim na silid, isang aksidente sa sasakyan, at isang boses na nag-uutos na itapon na ang matandang yan. Andre, anak, natatakot ako. Parang kilala ko ang mga taong yan. Pero hindi sila mabote. Hindi sila mabote. Nagtatakbo ang dalawa sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos. Pumasok sila sa mga pasikot-sikot na daan sa loob ng palengke. Tumatalon sa mga kanal at umiiwas sa mga tumpok ng gulay. Dahil sa liit ni Andre at kabisado niya ang bawat sulok ng lugar, pansamantala nilang naitago ang kanilang mga sarili sa loob ng isang abandonadong bodega ng mga sako. Lola, okay lang po ba kayo? Sino po ba sila? Bakit nila tayo hinahabol? Napaupo si Lola Marie sa isang sako ng bigas. Hawak-hawak niya ang kanyang sentido. Ang ulan ay tumutulo mula sa butas na bubong. Pero hindi yun alintana ng matanda. Andre, naalala ko ang kaunti. Ang pangalan ko. Ako si Maria Victoria. Pero may mga tao sa loob ng kumpanya ko na gustong mawala ako. Ang aksidente. Hindi yun aksidente, Andre. Sinadya nilang banggain ang sasakyan ko. Dahil doon ay nabigla si Andre. Ang matandang inaalagaan niya, ang matandang pinaghahati niya ng tinapay, ay ang babaeng nasa billboard. Ang may-ari na naglalakihang mall at gusali sa lungsod. Ibig pong sabihin, mayaman po talaga kayo. Pero bakit po kayo pinapahamak? Hindi ba dapat tinutulungan kayo ng pamilya ninyo? Iyon ang hindi ko alam, anak. Ang tanging naaalala ko ay ang mukha ng aking pamangkin na si Gilbert.
Siya ang huli kong kasama bago magdilim ang lahat. Kung siya ang nagpapadala ng mga taong ito, ibig sabihin ay nasa panganib tayo. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig nila ang yabag ng mga sapatos sa labas ng bodega. Ang tunog ng mga yabag ay tila hatol ng kamatayan. Hanapin niyo ang bawat sulok. Hindi yun lalayo! Sigaw ng isang lalaki. Walang ibang pagpipilian si Andre. Kinuha niya ang isang lumang sako at ipinatong ito kay Lola Marie para magmukha itong tumpok ng basura. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tirador, ang tanging sandata na mayroon siya. Lola, huwag kayong gagawa ng ingay. Ako ang bahala. Lumabas si Andre sa kabilang pinto ng bodega at sadyang gumawa ng ingay. Tinadyakan niya ang isang lata ng pintura para makuha ang atensyon ng mga mahabol sa kanila. Hoy, nandito ako. Habulin niyo ako. Agad na lumingon ang mga lalaki at hinabol ang bata. Mabilis tumakbo si Andre. Paikot-ikot sa mga iskinita. Hanggang sa marating niya ang pwesto ni Mang Tino, ang mabait na tindero ng kariton na kaibigan niya. Mang Tino, tulungan niyo po ako. May mga masasamang tao pong humahabol sa akin at kay Lola Marie. Si Mang Tino, na dati rin biktima ng kawalan ng katarungan, ay hindi nag-atubili. Tinago niya si Andre sa ilalim ng kanyang mga tinitindang gulay at hinarap ang mga lalaking humahabol. Hoy! Anong kailangan niyo sa bata? Alis dito! Tatawag ako ng pulis! Dahil ayaw ng mga lalaki ng gulo na makakaakit ng atensyon ng publiko, lalo na't maraming tao sa paligid, minabuti nilang umatras muna. Pero bago sila umalis, nagbanta ang isa sa kanila. Sabihin mo sa bata, hindi siya laging swerte. Ibigay niyo sa amin na matanda at walang masasaktan. Nang makaalis sa mga lalaki, mabilis na binalikan ni Andre si Lola Marie sa bodega. Ligtas ito pero nanginginig sa takot. Dinala sila ni Mang Tino sa isang maliit na silid sa likod ng kanyang tindahan. Doon ay binigyan sila ng mainit na kape at tinapay. Andre, hindi biro ang mga taong yon. Bukas silang mga bayarang tauhan. Sino ba talaga itong kasama mo? Tumingin si Andre kay Lola Marie. Alam niyang kailangan nilang mag-ingat. Hindi nila alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan sa labas ng kanilang maliit na mundo sa lansangan. Siya po si Lola Marie, Mang Tino. At gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Kahit na kailangan kong itaya ang buhay ko. Habang nagpapahinga, napansin ni Andre na may hawak si Lola Marie na isang maliit na papel. Nakakuha niya ito sa bulsa ng kanyang maraming damit. Isa itong resibo ng isang safety deposit box sa isang bangko. Andre, ito ang susi sa lahat. Dito nakatago ang testamento ko at ang mga ebidensya ng korupsyon sa loob ng kumpanya. Kung makuha natin to, matatapos na ang pagtatago natin. Hawak na ni Andre at Lola Marie ang resibo ng isang safety deposit box. Ito na ang kanilang tanging alas upang mabawi ang lahat at mapatunayan ang tunay na pagkatao ni Lola Marie. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano sa maliit na silid ni Mang Tino, isang panganib ang lalong lumalapit. Habang mahimbing ang tulog ni Lola Marie dahil sa pagod, kinausap ni Mang Tino si Andre sa labas ng silid. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng matandang tindero. Andre, anak, alam mo bang napakadelikado ng pinapasok nyo? Ang mga taong nakabangga nyo ay hindi lang basta-basta. May pera sila, may kapangyarihan. Tayong mga nasa kalsada, isang pitik lang nila, pwede tayong mawala. Alam ko po, Mang Tino, pero hindi ko po kayang pabayaan si Lola. Siya lang ang nagparamdam sa akin na may halaga ako, na hindi lang ako basta batang higit na nakaharang sa daan. Kung kailangan itaya ko ang buhay ko para maibalik siya sa pamilya niya, gagawin ko po. Humanga si Mang Tino sa katapangan ng bata. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at iniabot kay Andre. Gamitin mo ito. May load yan. I-save mo ang numero ko. Kung sakaling magkahiwalay kayo o may mangyaring masama, tumawag ka agad sa akin. At ito,
May kaunti akong naitabi sa pagtitinda ko. Pambili nyo ng maayos na damit. Hindi kayo makakapasok sa bangko kung ganyan ang itsura ninyo. Kinabukasan, maagang kumilos ang dalawa. Gamit ang perang binigay ni Mang Tino, bumili sila ng simpleng polo para kay Andre at isang disenteng blouse at palda para kay Lola Marie sa isang ukay-ukay. Nilinis din nila ang kanilang mga sarili hanggat maaari. Pagdating sa tapat ng malaking bangko sa Makati, huminto si Lola Marie. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang mga naglalakihang gusali ay tila mga higanting nagbabanta sa kanila. Andre, parang bumalik ang lahat. Dito ako huling nagpunta bago ako persang isinakay sa sasakyan ni Gilbert. Natatakot ako, anak. Paano kung nandyan sila sa loob? Huwag po kayong matakot, Lola. Narito lang ako sa tabi ninyo. Magpanggap po tayong maglola na magdideposit lang. Dire-diretso lang po ang tingin. Pumasok sila sa loob. Napakalamig ng aircon. Malayo sa init ng kalsada na nakasanayan nila. Agad silang hinarap ng isang gwardya na tila nagtataka sa kanilang itsura. Magandang umaga po. Ano pong sadya nila? May account po ba kayo rito? Bago pa man makapagsalita si Andre, tumayo ng tuwid si Lola Marie. Kahit na luma ang suot na damit, lumabas ang otoridad sa kanyang boses. Ang amnesia niya ay tila panandali ang naglaho dahil sa pamilyar na paligid. Gusto ko makausap ang inyong branch manager. Sabihin mo, si Maria Victoria Aragon ay narito para sa kanyang safety deposit box. Dahil doon ay nagulat ang gwardya. Kilala ang pangalang Aragon sa mundo ng negosyo. Agad siyang tumawag sa loob at ilang minuto lang ay lumabas ang isang lalaking nakasuit. Ang manager na si Mr. Santos. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang matanda. Ma'am Victoria, totoo po ba ito? Balitang balita po na nawawala kayo. Sinasabi ng pamangkin niyo na kayo ay... Na ako ay patay na. O baliw, Mr. Santos, alam mong hindi ako basta-basta mawawala. Kailangan ko ang box ko. Ngayon din. Habang papunta sila sa vault area, hindi napansin ni Andre na may isang empleyado ng bangko na dahan-dahang kinuha ang telepono at may tinawagan. Sir Gilbert, nandito ang tiyahin ninyo. Kasama ang isang batang lansangan. Opo, nasa loob na sila ng vault. Bulong nito sa telepono. Sa loob ng vault, binuksan ni Lola Marie ang box. Doon ay nakita nila mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng ari-arian ay nananatili sa kanya at hindi pwedeng ilipat kay Gilbert. Mayroon din doon na isang voice recorder na naglalaman ng mga banta ni Gilbert sa kanya. Nakuha na natin, Andre. Ligtas na tayo. Ngayon, kailangan nating pumunta sa mga otoridad. Ngunit paglabas nila ng vault, bumulaga sa kanila ang tatlong itim na sasakyan sa labas ng glass window ng bangko. At sa pintuan, nakatayo ang isang lalaking mistiso. Nakasuot na mamahaling salamin at may mapanganib na ngiti sa labi. Ito ay si Gilbert. Tita Maria, ang tagal naming naganap sa inyo. Akala ko kung napapaano na kayo. At sino itong batang madungis na kasama ninyo? Magnanakaw ba ito? Guard, huliin ang batang yan. Hindi ako magnanakaw. Ako ang nagligtas kay Lola sa mga tauhan ninyo. Sinong maniniwala sa isang batang lansangan? Tita, halika na. Uuwi na tayo sa ospital para makapagpahinga ka na ng habang buhay. Pinalibutan sila ng mga tauhan ni Gilbert sa loob mismo ng bangko. Ang mga tao sa paligid ay naguguluhan at takot makialam dahil sa kapangyarihan ni Gilbert. Hinawakan na maigpit ni Andre ang kamay ni Lola Marie. Alam niyang ito na ang pinakamahirap na laban sa buhay niya. Lola, tumakbo po kayo sa likod. Sa may emergency exit. Ako ang aarang sa kanila. Hindi, Andre. Hindi kita iiwan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na dinukot ni Andre ang cellphone ni Mang Tino at pinindot ang emergency call. Pero bago pa siya makapagsalita,
Isang malakas na hampas ang tumama sa kanyang braso at nalaglag ang telepono. Kunin ang bag na hawak ng matanda at ang batang yan, dalhin sa labas at turuan ng leksyon. Napaligiran sina Andre at Lola Marie ng mga tauhan ni Gilbert sa loob mismo ng bangko. Hawak ni Lola Marie ang bag na naglalaman ng mga ebidensyang magpapabagsak sa kanyang gahamang pamangkin. Habang si Andre naman ay pilit na hinaharangan ang mga lalaking nais sumakmal sa kanila. Tita, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na sa akin ang bag na yan at ang mga dokumento sa loob. Ang batang yan, itatapon natin siya kung saan siya nararapat. Sa rilis ng tren. Hindi niyo po siya makukuha. Masama kayong tao. Akala niyo ba hindi ko alam? Kayo ang nagpahamak kay Lola Marie. Sa gitna ng tensyon, isang matangkad na lalaking naka-uniforme ng pulis ngunit walang tsapa ang pumasok sa loob ng bangko. Kasunod nito ang ilang mga lalaking nakabarong na tila mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang hindi alam ni Gilbert, bago pa sila makarating sa bangko, ang branch manager na si Mr. Santos ay lihim na palang tumawag sa mga otoridad nang mapansin ang kakaibang kilos ng kanyang empleyado na tumawag kay Gilbert. Mr. Gilbert Aragon, NBI ito. May natanggap kaming report tungkol sa illegal detention at tangkang pagpapatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng pandaraya kay Maria Victoria Aragon. Huwag kayong gagalaw! Nagkagulo sa loob ng bangko. Sinubukan ng mga tauhan ni Gilbert na lumaban. Pero dahil sa dami ng mga otoridad ay napilitan silang itaas ang kanilang mga kamay. Ngunit si Gilbert, sa kanyang desperasyon, ay mabilis na inablot si Andre at tinutukan ng isang matulis na bagay sa leeg. Huwag kayong lalapit! Papabayaan niyo kami makaalis o sasaktan ko ang batang ito. Ibigay niyo sa akin ang bag. Tita, ngayon din! Nanlalamig ang buong katawan ni Andre. Pero sa halip na umiyak, tiningnan niya ng diretsyo si Lola Marie. Nakita niya ang takot sa mga mata ng matanda. Pero nakita rin niya ang pagmamahal na parang isang tunay na ina. Gilbert, bitawan mo ang bata. Wala siyang kasalanan. Kunin mo na ang lahat. Kunin mo na ang kumpanya. Huwag mo lang saktan si Andre. Lola, huwag po. Huwag niyo pong ibibigay. Siyang dapat makulong. Hindi kayo dapat mawalan. Sa isang iglap, naalala ni Andre ang turo sa kanya sa lansangan. Ang pagiging maliksi. Habang abala si Gilbert sa pakikipag-usap sa mga pulis, buong lakas na inapakan ni Andre ang paa ni Gilbert at siniko ang sikmura nito. Aray! Linti ka na bata ka! Sa pagkakataong iyon, mabilis na sumugod ang mga NBI agents at dinamba si Gilbert. Bumagsak ito sa sahig at agad na pinusasan. Ang mga tao sa loob ng bangko ay nagsipalakpakan. Habang si Andre naman ay agad na tumakbo patungo kay Lola Marie at niyakap ito ng maigpit. Salamat sa Diyos! Andre, ligtas ka! Ligtas na tayo! Dinala sina Lola Marie at Andre sa isang ligtas na pasilidad sa NBI. Doon ay unti-unting bumalik ang lahat ng alaala ni Lola Marie dahil sa tulong ng mga doktor. Siya nga si Maria Victoria Aragon, ang reyna ng real estate sa Pilipinas. Ang kanyang pagkawala ay binalak ni Gilbert upang makuha ang kontrol sa kanilang mga ari-arian habang pinalalabas na siya ay pumanaw o nawawala. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang mga abogado at ang tunay na pinagkakatiwalaang pamilya ni Lola Marie. Ngunit sa kabila ng karangyaan sa paligid, hindi binitawan ni Lola Marie ang kamay ni Andre. Ma'am Maria, kailangan na po nating ayusin ang inyong pagbabalik sa kumpanya. At ang batang ito, bibigyan na lang po namin siya ng pabuya at dadalhin sa isang ampunan para maasikaso, sabi ng abogado. Dahil doon ay nanlumo si Andre nang marinig ang salitang ampunan. Akala niya ay ito na ang huling pagkakataon na makakasama niya ang lola na itinuring niyang tunay na pamilya sa gitna ng gutom at ulan. Lola, salamat po sa lahat. Masaya po ako na nakabalik na kayo sa pamilya ninyo. Aalis na po ako. Tumalikod si Andre. Bit-bit ang kanyang lumang tsinelas at ang basahan na dati niyang ginagamit sa kalsada.
Ngunit bago pa siya makakbang palabas ng pinto, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Sandali! Wala nga alis! Andre! Lumapit ka rita! Lumapit si Andre ng may pag-aalinlangan. Hinawakan ni Lola Marie ang kanyang mukha at tinalikan ng kanyang noo sa harap ng lahat ng mga mayayamang tao sa loob ng silid. Hindi siya pupunta sa ampunan mula sa araw na ito. Si Andrea hindi na batang lansangan. Siya ang aking magiging apo at tagapagmana. Siya ang nagligtas sa akin nung wala akong maalala. At ngayon, ako naman na magbibigay sa kanya ng kinabukasan na hindi niya kailanman malilimutan. Idineklara ni Lola Marie sa harap ng kanyang mga abogado at kamag-anak na si Andre ang kanyang magiging legal na apo at tagapagmana. Ngunit sa likod ng masayang balitang ito, hindi lahat ay maligaya. May mga kamag-anak si Lola Marie na matagal nang naghihintay sa kanyang yaman. At ang pagdating ng isang batang lansangan ay isang malaking hadlang sa kanilang mga plano. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating madungis na si Andre ay nakasuot na ngayon ng malinis na uniforme. Nag-aaral na siya sa isang prestiyosong paaralan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Tuwing Sabado, kasama si Lola Marie, bumabalik sila sa ilalim ng tulay para mamahagi ng pagkain at tulong sa mga dating kasamahan ni Andre. Lola, tingnan niyo po si Mang Tino. Ang laki na ng bago niyang pwesto sa palengke. Salamat po dahil tinulungan niyo rin siya. Nararapat lang iyon, Andre. Ang kabutihan ay dapat sinusuklian ng higit pang kabutihan. Sila ang naging pamilya natin nung wala tayong matuluyan. Ngunit habang pauwi na sila mula sa kanilang pagbisita, isang huling pagsubok ang dumating. Isang grupo ng mga kalalakihan ang humarang sa kanilang sasakyan. Ito ang mga natitirang tauhan ni Gilbert na nagnanais magiganti at humingi ng malaking ransom bago sila tuluyang tumakas ng bansa. Lumabas kay Rian. Ibigay niyo ang lahat ng alahas ninyo. Kung ayaw niyo masunog ang sasakyang ito. Ang driver ni Lola Marie ay tinutukan ng armas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Andre ang batang takot at walang laban. Alam niya ang bawat sulok ng kalsadang iyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang tirador na palagi pa rin niyang dala bilang alaala. At ang emergency button na nakakonekta sa security team ng kanilang kumpanya. Lola, yumuko po kayo sa ilalim ng upuan. Huwag kayong titingin. Sa pamamagitan ng kanyang liksi, nagawa ni Andre na mabulag ang isa sa mga sospek gamit ang kanyang tirador habang hinihintay ang pagdating ng mga gwardya. Sa loob lamang ng 5 minuto, napalibutan na ng mga pulis at security personnel ang lugar. Ang huling galamay ng kasamaan ay tuluyan ng napuksa. Doon napatunayan ng lahat na si Andre ay hindi lang basta pinalad. Siya ay isang batang may paninindigan at tunay na pagmamahal sa kanyang itinuring na lola. Andre, akala ko'y ako ang nagligtas sa iyo mula sa hirap ng lansangan. Pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa kalungkutan at sa mga taong walang puso. Ikaw ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. Nagtapos ang kwento sa isang malaking selebrasyon ng kaarawan ni Lola Marie. Sa gitna ng party, isang espesyal na anunsyo ang ginawa ni Maria Victoria Aragon. Itinatag niya ang Andre Ho Foundation, isang organisasyong tutulong sa lahat ng mga batang lansangan upang makapag-aral at magkaroon ng desenteng buhay. Sa lahat po ng mga bata na nakatira sa kalsada ngayon, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Maging mabuti lang po tayo sa kapwa dahil hindi natin alam ang taong tinutulungan natin ngayon ang siyang magbabago ng ating bukas. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Mula sa dumi ng lansangan patungo sa kinang ng tagumpay. Pinatunayan ni Andre at Lola Marie na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa busilak na puso at katapatan sa kapwa. Napakaganda at napaka-inspiring ng kwento ni Andre at Lola Marie, hindi ba? Sana ay nagustuhan nyo ang ating 5 bahagi ng serye. Ang aral na may iwan sa ating ngayon ay,
Ang kabutihan ay walang pinipiling antas ng buhay. Kahit wala kang pera, basta mayroon kang malasakit, ikaw ay tinuturing na mayaman sa mata ng Panginoon. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa Tamokski TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button at ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga bagong kwento. Huwag ding kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Naway patuloy kayong pagpalain ng may kapal at maging instrumento rin kayo ng kabutihan sa inyong kapwa. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ito ang inyong narrator, nag-iiwan ng katagang, ang mabuting gawa ay parang binhi. Itanim mo ngayon at aanhin mo ang bunga sa tamang panahon. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.